Hapon po. Ako po si Dr. Unsay, isang orthopedic surgeon galing sa Quezon Medical Center. At ngayong hapon po, pag-uusapan natin ay tungkol sa osteoporosis at saka fragility fractures. So, ano nga po ba ang osteoporosis? Ang osteoporosis ay isang karamdaman o isang kondisyon kung saan yung buto, usually sa mga matatanda o sa mga may edad, ay humihina na, rumurupok, kaya madali silang mabali, no? So, ang buto po kasi hindi siya yung parang pag nakikita niyo sa palengke, ganun lang siya. Ang buto po, very dynamic po 'yan. Marami pong proseso na nangyayari sa loob ng buto na hindi natin nakikita, no? Isa po sa mga proseso na very very tightly regulated o yung talagang binabantayan ng katawan natin is yung pag-turnover ng mga minerals, mostly calcium, galing sa buto. Kasi po ang calcium ginagamit din sa ibang proseso sa katawan. So, ang buto po, basically yan po yung bangko ng calcium sa katawan natin. So, pag yung katawan natin kailangan ng calcium, kukuha siya galing sa buto. Kapag may excess siya na calcium, dinideposito niya sa buto. No? Yung proseso na yan, nga po, very tightly regulated ng katawan natin. So, yung isang arm ng process is yung pagbabangko ng calcium o yung pagbabangko ng buto. On the other side, yung pagtanggal o yung pag-withdraw ng buto galing dun sa stock niya. So, ang osteoporosis po nangyayari kapag yung pagkuha o yung pag-withdraw ng buto mas madalas o mas malaki o mas maraming kinukuha yung katawan natin kesa doon sa dinideposito niya o iniimbak niya sa buto. No, ganun po yung osteoporosis. So bakit po nangyayari ang osteoporosis? Ang pinakamadalas po, ang pinaka-common na dahilan is edad. No, karamihan po ng mga pasyente or mga tao na edad 70 o 70 pataas, ano po sila, at risk for osteoporosis o yung paglambot o pagrupok ng buto. Sa mga kababaihan, high risk po yung mga menopause na, yung mga hindi na nagre-regla. Whether kayo ay normal or natural na tumigil na talaga yung regla because of age, because matanda na, or for example, kayo ay inoperahan, tinanggalan ng matres, no, tinanggalan ng ovaryo, kaya't hindi na kayo nagre-regla, ano rin po yun, at risk din po kayo for osteoporosis. No? May mga pasyente po na may mga sakit na nagpaparupok ng buto. No? Katulad po ng mga may sakit sa kidney, ng mga may sakit sa goiter, no? Sanhi rin po ng osteoporosis ang hindi magandang nutritional status o yung malnutrition. So kapag sobrang kulang sa sustansya yung katawan, pwede pong magka-osteoporosis. Ang isa pa rin pong dahilan ng osteoporosis is yung tinatawag natin na sedentary lifestyle. Yung tinatawag nating buhay baboy, sabi na nga ng mga matatanda, kain tulog, hindi nag-exercise, hindi naglalakad o tumatayo man lang. So pwede po yung maging cause ng osteoporosis. May mga gamot po na pwedeng maging cause ng osteoporosis, no? For example po, yung mga steroid na ginagamit ng mga ibang pasyente or ibang tao na may karamdaman, chronic steroid use, kumbaga, pwede pong maging sanhi ng osteoporosis. Ang sobrang pag-inom at paninigarilyo, pwede rin pong maging sanhi ng osteoporosis. Kung kayo po ay may kapamilya na may osteoporosis, kayo po ay at risk for osteoporosis, no? So ang osteoporosis po, isang kondisyon nga po na rumurupok na yung buto. Ngayon, meron pong very distinctive na itsura yung osteoporosis. Kung titingnan natin sa buto natin, mukha siyang ampaw, no? Very very distinctive. And bakit po mahalaga na malaman kung may osteoporosis ang isang tao ay dahil po ang osteoporosis pwedeng ikamatay.
No? Bakit pwede ikamatay? Kasi meron po tayong tinatawag na fragility fractures. Okay? Ang fragility fractures, ito po yung mga bali na nangyayari na yung tao or yung pasyente hindi naman involved sa isang malubhang aksidente, hindi naman nahuhulog sa mataas na lugar, no? Karaniwan po mga fragility fractures nangyayari sa mga yun nga po may edad na nadudulas either sa banyo or sa hagdan, no? O yung mga talagang malubha po yung kanilang osteoporosis, yuyuko lang para pumulot ng gamit or yung in very extreme circumstances, uubo lang, nababalian na po ng buto. No? So, yun po yung fragility fractures. No? And, delikado po yun kasi po, yung mga fragility fractures, no, certain fragility fractures, nakakabaldado po sila, lalo na po yung bali sa balakang, no, yung bali sa gulugod or sa likod. No? Pagka po kayo ay nabalian sa balakang or nabalian sa gulugod, pwede po kayong mabaldado, pwedeng hindi kayo makalakad. No? So, pagka po kayo ay hindi nakakalakad or hindi nakakatayo or hindi nakakaupo, kayo po ay mas malapit na dapuan ng impeksyon, no? Pulmonya, UTI, pwede rin pong dahil kayo ay parating nakahiga or parating nakaupo, pwede rin po tayong mag-bed sore. No? So yung bed sore, yung sugat sa likod o sugat sa tagiliran, pwede po siyang bahaya ng mikrobyo, pwedeng maging source of infection. No? And kung yung infection na yon, lalo na po at kung kayo ay mahina ang pangangatawan dahil bedridden, no? Pwede siyang maging sanhi ng tinatawag na sepsis o yung pagkalason dahil sa infection. No? Yung ibang komplikasyon ng mga fragility fractures kung na hindi kayo nakakalakad is yung tinatawag nating deep vein thrombosis o yung pamumuo ng dugo, no, sa mga ugat. No, pagka yung dugo po kasi natin namuo, no, yung namuong dugo, pwede po siyang matapyas doon sa ugat, no? And pwede po siyang bumiyahe or mag-travel papunta sa puso, papunta sa utak, no, at papunta sa baga, no? So yung mga blood clot po na yan, yung pamumuo ng dugo na yan, pagka napunta po sila sa puso, sa utak, or sa baga, pwede po silang makamatay. Ito po yung tinatawag natin na pag sa puso siya napunta, heart attack. Pagka sa utak napunta, pwedeng stroke. Pagka po sa baga naman napunta, ang tawag po natin doon is pulmonary embolism. So lahat po yun, nakakamatay po. No? Ang isa pa pong sanhi or resulta ng pagkaka-bedridden is yung tinatawag nating dementia o yung pagkakaulyanin, no? Karaniwan po 'yan sa mga may edad na, sa mga matatanda na minsan hindi na nila alam kung nasan sila, hindi nila naalala kung sino yung mga kasama nila sa bahay, no? So kung hindi normal yung functioning nila, pwede silang madisgrasya, pwede silang maaksidente. Okay? So ano po yung pwede nating gawin to prevent, no, yung fragility fractures o yung pagkabali na mahina lang yung trauma. So, ang number one po na kailangan nating gawin is early detection. Kailangan malaman natin kung sino yung may osteoporosis. No? Paano po siya nalalaman? No? Ang osteoporosis po ay nadedetect by bone scan or yung DEXA scan. No? Ito po ay isang common na laboratory examination na ginagawa sa mga ospital, no? So most hospitals po na pwede niyong puntahan, meron po sila. Okay? So sino po yung kailangang magpa-screening or magpa-DEXA scan? Yung mga babae na 65 and above, no? Lahat po ng babae na hindi na nagreregla, na may kapamilya na nagkaroon ng osteoporosis.
meron din pong, kailangan din pong magpa-screen yung mga lalaki na 70 years old and above, no? Lalo na po yung mga sobrang payat or yung mga malnourished. Okay? So, ano po ba yung gamot or sa osteoporosis? No? Marami po kasing gamot sa osteoporosis, no? Pwedeng iniinom na tableta, pwedeng injection, no? Pero hindi po kasi natin pwedeng simulan yung gamot, no? Hanggat hindi natin alam kung may osteoporosis kayo hindi, kasi yung mga gamot po na to sometimes may mga side effects po sila, no? It's a very tightly controlled regimen yung pag-inom po sa mga gamot na to. Okay? So, pagka naman po gusto ninyong mapigilan or paano ma-prevent yung fragility fractures, no? Medyo mahirap po pigilin ang osteoporosis. Ideally, umpisa pa lang, bata pa lang, mga 20 years old or 30 years old pa lang, nag-i-imbak na kayo ng calcium sa katawan. Pero kung hindi kasi natin alam na prone tayo sa osteoporosis dahil hindi natin alam yung kapamilya natin or tayo mismo may ganong tendency pala, mas maganda pa rin, no? Mas effective pa rin yung prevention o yung pagpigil sa fragility fractures. So paano natin gagawin 'yon, no? Unang-una, early screening talaga, no? Kailangan ang early screening o yung DEXA scan para maiwasan yung fragility fractures. Ang isa pang pwede nating gawin is yung sa bahay natin, no, mga safety features sa bahay, no, mga handrails, yung mga flooring na hindi madulas, hagdanan na hindi masyadong mataas, no, and yung mga bagay-bagay na hindi nakakapatin. So kailangan maayos din natin yung kumbaga yung safety features ng bahay natin. Okay? So, sa panghuli po, as a summary, i-reiterate lang po natin na ang buto, hindi po siya static organ. Marami pong proseso nire-regulate ang buto. And ang osteoporosis po ay nangyayari kapag yung buto, no, yung pagkuha ng reserbang mineral sa buto ay mas marami o mas malaki kaysa doon sa pag-iimbak ng mineral sa buto. Okay? Ang osteoporosis po, pwedeng ikamatay dahil pwede po siyang maging cause ng fragility fractures. Okay? Ang fragility fractures po, mahirap gamutin pagka nagkaroon na kayo. No? So the best treatment for fragility fractures is still prevention. No? Para maiwasan natin, kailangan natin ng early detection. Kailangan malaman natin na kayo ay may osteoporosis bago pa kayo mabalian. Okay? Para din po iwasan yung fragility fractures, mas maganda may mga safety features po kayo sa bahay, tulad ng handrails, tulad ng hindi madulas na sahig, tulad ng mga hagdan na mababa lang, yung hindi masyadong mataas. So, kung kayo po ay may concern regarding osteoporosis, regarding sa mga bone health, or kung may ibang tanong kayo na hindi naman tungkol sa osteoporosis, pero in general tungkol sa buto, no, pwede po kayong sumangguni sa inyong pinakamalapit na orthopedic surgeon, no? Pwede nyo pong tignan whether private or government hospital. Marami naman po kayong pwedeng lapitan ng orthopedic surgeon dito po sa Quezon. So uli po, Dr. Onsay po ang inyong lingkod. Magandang hapon.